Dahil sa interview na to ni Congressman Luistro, mas naunawaan natin na ang impeachment na ginagawa laban kay Vice President Sara Duterte ay more on political lang talaga. Kasi with or without strong evidence, pwede nilang ipa-impeach yung isang impeachable officer kung gugustuhin nila, yung nga sa katauhan nga ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang pinupunto ng depensa ni VP Sara wala namang ultimate facts yung hawak itong mga congressman, pero ipinroceed pa rin nila yung impeachment. Kaya nga yung naging sagot ni VP Sara, 'di ba? Answer ad coetelam. So kumbaga napakalawak noon at sinasabi nga na hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng House of Representatives pagdating sa impeachment kasi nga may nakikita silang mga butas. Ulang-una diyan yung pagbibigay nga ng ultimate facts. So wala silang ibinigay na ultimate facts. Parang ang lumalabas nga rito ay with or without nga yung ebidensya, pwede nilang i-proceed yung impeachment. Kaya nga 'di ba sabi ni Vice President Sara Duterte hindi siya umaatin sa mga committee hearing na yan dahil nga fishing expedition. Wala pa pong hawak na ebidensya yung mga tukmol na congressman. Sinasabi nila na sufficient in grounds at sufficient in substance yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po ninyo yung sinabi ni Congressman Luistro na wala naman talaga silang hawak na ebidensya at more on chismis lang talaga yung kanilang pinanghawakan at naghahanap pa sila na magiging ebidensya. Kaya ang balak nila rito isubpina yung mga bangko para maglabas ka ng bank details ng ni VP Sara. So doon pa lang sila naghahanap ng pwedeng ipambutas dito kay VP Sara at talagang wala pa silang pinanghahawakan na matibay na ebidensya. So ito, panoorin po natin kung paano po inilaglag mismo ni Congressman Luistro yung mga tao sa House of Representatives at pagpapatunay nga na ito isang political lang at moro-morong impeachment trial. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano po umamin itong si Congressman Luistro na wala po silang hawak na ebidensya laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Dito po, malinaw ang tanong ni Manong Ted Pailon. Tinatanong niya kung ano ba yung hawak nilang ebidensya, ano bang meron silang hawak para sabihing may irregularidad doon sa SAL-N ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po ninyo ang sagot ni Congressman Luistro. Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember. Manifestation lang ni Terry Ridon yung hawak nila. So chismis lang, hearsay yung pinanggagalingan ng kanilang ebidensya. So walang matibay na ebidensya, kwento lang kumbaga sa 'di ba sa mga iski-iskinita mga chismakers lang yung mga salita lang ng mga chismakers yung hawak nilang ebidensya para sabihin na mayroong irregularidad sa SAL-N ni VP Sara. You remember the two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin
pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank record, considering that they are protected by the bank secrecy law. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate. No? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support. So, tinitake advantage lang nila yung opportunity na meron yung House of Representatives para gamitin yung bank secrecy law. So, pwede nila ipasubpina yung mga bangko para maglabas ng bank record kung gugustuhin nila para maituloy yung impeachment. So, kung titingnan nyo, meron kagad ditong grave abuse of discretion. So, itinitake advantage nila yung power nila para makapagsubpina. Kasi nga may bank secrecy law, hindi pwedeng buksan ng kahit sino yung bank detail mo kung wala itong court order or walang pahintulot ng may-ari ng account na yon. Kung nyo maalala, panahon pa ni Trillanes, nire-request niya yan, yung bank account daw ni Vice President Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte, may joint account daw sila doon at doon daw pumapasok yung mga drug money galing sa mga drug lords, sa Pogo, di ba? Pero until now, wala pa silang napapatunayan. So ngayon, ginamit nila ngayon yung impeachment para masabpina yung mga bangko na mapilitan na maglabas ng bank details regarding nga sa allegation nila sa kwento ni Terry Redon na ano nga daw tungkol do sa SALN may irregularidad daw. So yun yung kumbaga yun yung theoretical, yung kumbaga tumatakbo lang sa isip ni Terry Redon na meron daw kakaiba, hindi raw maipaliwanag na mga kayamanan si VP Sara, kaya yun ang ginamit nilang ebidensya dito sa impeachment. So umaamin din naman dito si Congresswoman Luistro na wala silang attachment doon sa alegasyon na mayroong nga daw unexplained wealth doon sa SALN ni VP Sara. So lahat, kumbaga rito, kung hindi bubuksan yung bangko ni VP Sara, wala silang makukuhang ebidensya. So fishing expedition talaga yung ginagawa. So tama yung sinasabi ni VP Sara. Fishing expedition lang tong ginagawa nila kasi wala talaga silang matibay na ebidensya. So tama lang din yung isinagot nila doon sa kanilang tugon doon sa resolution na ginawa ng Committee on Justice, yung kasi nasabing may sufficient in ground daw. So pero kung titingnan ninyo paano tinapos kaagad nila yung magiging proseso ng impeachment, kasi after dapat nung nagpasa si VP Sara ng kanilang answer, dapat may rejoinder yung prosecution. So hindi na sumagot yung prosecution kasi nga pinipilit nila na wala naman daw laman yung sinagot ng depensa ni VP Sara. Kaya nga walang laman yung sagot nila kasi wala rin namang ebidensyang inilalabas, lalong-lalo na yung ultimate facts wala diyan. So walang ebidensyang hawak, aminado sila rito, kwento lang ni Terry Redon yung pinangahawakan nila at kukuha pa lang sila ng mga ebidensya kung maglalabas ng bank record yung mga bangkong kanila ipapasabpina. In support of the allegations of unexplained wealth, no? So, ito naman in-explain na ni Kong Terry Redon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise,
Kung hindi ma-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang ho medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Ito, ang ganda ng tanong dito ni Ted Filon. Paano nila hinatulan yung isang, kumbaga, paano sila nagbigay ng conclusion nang wala silang hawak o wala silang pinanghawakang ebidensya. So, dito lumalabas yung pagiging bias ng mga congressman. So, sabi nga kanina, with or without the evidence, para sa kanila tapos na yung boxing. So, nagpapile pa lang ng impeachment complaint, meron ng conclusion yung mga congressman na guilty na or meron ng sufficient in substance, meron ng sufficient in grounds yung impeachment. Tandaan nyo, yung mga congressman na nakaupo ngayon sa Committee on Justice, sila rin po yung mga congressman na pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte doon sa kanilang first attempt. Kasi ito second attempt na to dahil nga nung una binasura ng Supreme Court yung impeachment procedure dahil nga hindi dumaan sa due process. Na iniiyak-iyak nila yon na sinasabi nila mali daw yung Supreme Court, nang himasok daw yung Supreme Court kung ano yung mga sinasabi nila. Pero ngayon, sinusunod nila yung binigay na guidelines ng Supreme Court pagdating sa impeachment. So, kinakain lang nila yung sinabi nilang mali ang Supreme Court pero at the end of the day, sinusuportahan na nila ngayon yung guidelines sa ginagawa ng na ibinigay ng Supreme Court. Kaya nga meron ganitong dumaan na sa tamang procedure na after mag-file, binigyan ng 10 days sa calendar nila, tapos binigyan ng subpoena, pinasagot si Vice President Sara Duterte, may rejoinder, pero hindi pa rin nasunod kasi hindi na nga sumagot yung kabilang kampo, yung prosecution. After mag-file ng answer ad cotelam ni VP Sara, wala nang ibinigay na sagot. So nag-proceed kaagad sila na maghihiring na sa March 25 para simulan na yung pagbobotohan kung aakit ba sa Senado yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ito, yung tanong nga rito ni Ted Filon na bakit ganun daw na mas nauna pa yung pag-iimbestiga or paano natuloy yung pag-iimbestiga kung wala namang ebidensya na kung isipin ninyo yung House Committee on Justice sila yung tatayong piskal. Sila yung magdedetermine kung merong probable cause para ibigay sa korte at ang korte mag-i-issue ng warrant of arrest kung makikitaan nga nila na tama yung ginawa ng piskal. Pero dito, ang ginawa ng piskal, which is yung House Committee on Justice, kahit walang ebidensya, hinatulan nila na mayroong probable cause yung reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ito yung naging sagot ni Congresswoman Luistro doon sa tanong ni Manong Ted Filon. Please. Let us remember Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na may required dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hinding proof beyond reasonable doubt, no? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po. So, ibig sabihin, moro-moro lang talaga.
with or without the evidence, basta ginusto ng House of Representatives na i-impeach yung isang impeachable officer, pwede nilang impeach kahit walang ebidensya dahil according daw sa Supreme Court ruling daw, sabi nila, yun ang pagkakaintindi nila. So, ibig sabihin, if ever itutuloy nila tong impeachment, pwedeng umakyat sa Supreme Court ang depensa or si Vice President Sara Duterte dahil sa kanila, sa depensa, ang kanila interpretasyon, may maling ginagawa itong House of Representatives. So, mapupunta uli sa nangyaring first attempt nila na hihintayin nila yung magiging hatol ng Supreme Court pagdating dito sa impeachment dahil nga meron na namang nakikitang butas itong depensa ni yung defense team o si VP Sara dito sa ginagawa ng House of Representatives. Kasi kitang-kita naman, hindi daw kailangan ng may matibay na ebidensya, hindi daw kailangan kung sufficient daw yung grounds, hindi daw importante kung meron sufficient kumbaga, hindi kailangan na may probable cause para mag-proceed yung impeachment. Ang kailangan lang nila bumoto lang yung mga congressman at sabihin kailangan i-impeach yung isang impeachable officer. So walang magagawa doon yung Supreme Court dahil yung nga rin yung ginamit nilang proceeding na may rules naman daw yung Supreme Court na pwedeng gawin daw yun ng House of Representatives. Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the two SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact that these bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. Okay. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang po natin dito, tapat na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Wala naman nung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. The probable cause will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit, bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. Okay. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceeding. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reason. So, muro-muro lang talaga yung magiging impeachment trial ni VP Sara dahil nga walang kahit daw walang ebidensya, kahit kulang-kulang yung kanilang mga dokumento, basta kumbaga desisyon lang ng mga miyembro ng Committee on Justice, sapat na yon para mag-proceed daw yung impeachment. So, nawala na naman uli yung due process. Kasi kahit humarap, kahit pa magpaliwanag ka diyan, maglabas ka ng ebidensya, kung itong mga tukmol na congressman sarado na yung isip, nakapikit na yung mata, at sa kanila may judgment na guilty si Vice President Sara Duterte, ipoproceed nila yung impeachment. So, sabi ko nga, with or without evidence, guilty na si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ito yung isa sa mga sa mga naging grounds daw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
yung kanyang salin. At ang sinasabi nga ni Congresswoman Luistro, yung chismis ni Terry Redon, yun yung isa sa mga ebidensya nila na gumawa ng mali or may maling do sa salin ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga merong ill-gotten wealth, merong hindi maipaliwanag na kayamanan daw doon sa salin ni VP Sara. So pakinggan natin itong naging manifestation ni Terry Redon na sinasabi nga daw nila na ito daw yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sufficient in grounds yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So pakinggan po natin. Madam Chair, this is the 2023 SALN. We can proceed to see the totality, the net worth, Madam Chair. 2023, can you go down further, please? Ito po, take note po, pakitandaan po yung mga date, yung mga amount na binabanggit po nila rito kasi dito po nanggaling yung logic ni Terry Redon. So yung kanyang kagalingan sa mathematics nag-reflect po dito sa sinasabi niyang kumbaga yung ill-gotten wealth o yung hindi raw maipaliwanag na wealth ni VP Sara. So take note lang po yung mga details, yung mga date, yung amount. So, pakitandaan lang po para mas maintindihan po natin pagdating sa dulo kung paano po napagtahi-tahi ni Terry Redon na, kumbaga, paano niya nasabing merong hindi maipaliwanag na paglaki ng network ni VP Sara. Please. A little bit down. Ayan, net worth po. Net worth for 2023. 77,508,841 pesos. This is for 2023, Madam Chair. Can you flash 2024, Secretariat, please? Kindly flash the 2024. Can we Scroll go- down first. Okay, yeah, that's correct. For 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? Up. Down, please. 88,512,370.22. So we are submitting for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the Justice Committee. So, yun po yung logic ni Terry Redon. So, kino-compare niya yung 2008 na SALN doon sa 2023 and 2024 na SALN ni Vice President Sara Duterte. Kung titingnan nyo, 2008 hanggang 2023. So, medyo medyo maging tandaan natin yung mga date. At the same time, yung net worth from 18 to 77 million kasi yung 88 nagkaroon pa ng kumbaga hindi pa nila nakukuha lahat ng dokumento. So yun yung doon tayo magpo-focus doon sa year na sinasabi niya 2008 hanggang 2024 and then yung net worth na 77 million tsaka 18 million. So nagkaroon doon ng increase ng almost 1,000%. Ngayon, kumbaga, i-compute natin para mas maliwanagan natin. Kasi kung doon tayo magbabase sa sinasabi ni Terry Redon, medyo talagang nakakagulat nga naman sa laki. 17, from 18 naging 77. So, ito po yung example computation para ma-determine natin kung talaga bang
kumita ng limpak-limpak itong si BP Sara. Ngayon, sabi niya, 2008 hanggang 2024. So, ito 16 years ang nakalipas. So, ganun kahaba yung naging itinalon ng SALN. So, kinukumpara niya yung 2008 to sa 2024. Medyo kakaiba yata yun na i-compare mo yung SALN mo noong 2028 at 2024. Talagang malaki yung magiging discrepancy niya kasi 16 years ago eh. Buti sana kung titingnan ninyo kung 2023 77 million plus tapos 2024 is naging 88 million. So 10 million yung itinaas nung net worth ni BP Sara sa loob ng isang taon. Pero kumpitin natin yung 2008 hanggang 2024 para magkaroon lang tayo ng idea. So 16 years ago po siya ang nakalipas. So kung titingnan naman natin ngayon yung kanyang difference nung kanyang network from 77 million tsaka 18 million, so ang total is 59 million from 2008 hanggang 2023. So kumita si BP Sara o tumaas yung kanyang salin ng 59 million. So sa 16 years kumita o nagkaroon ng income, tumaas yung income ni BP Sara ng 59 million in 16 years. Ngayon, kung i-divide mo yung 59 million sa 16 years, lumalabas sa isang taon, kumikita po si BP Sara ng 3.6 million a year. So, kapani-paniwala ba or sabihin natin yung sinasabi ni Terry Redon na hindi maipaliwanag na kayamanan, nagre-reflect ba dito? So, yung logic kasi ni Terry Redon, tricky. Kasi kung ang binanggit niya kasi 2028 to 2024, so lumaki daw yung tumaas daw ng almost 1,000% yung net worth. Pero kung i-compute mo naman siya from 2008 to 2024, so kumikita lang si BP Sara ng 3.6 million a year. So, imposible bang kumita si BP Sara ng ganong kalaki, 3.6? Considering mayor siya, for sure may mga negosyo siya, may mga property. So, hindi nakakapagtaka kung kumita siya ng ganong kalaki. Kung tutusin nga, kulang pa yan kasi meron pang isang congressman na hindi pa nagbabayad daw ng 8 million kay BP Sara. Pagkatapos daw tulungan ito na sagipin yung asawa niya sa kasong rape. So, hindi pa raw nagbabayad itong congresswoman na to. Kaya, may kulang pa doon sa SALN ni BP Sara kasi hindi niya pwedeng isama yun kasi nga hindi pa bayad. Ngayon, bakit ba ginagawa ito ni Terry Redon? Unang-una, ano ba motibo? Kung inyong i-research, itong si Terry Redon, dating representative ng Kabataan Party List. So, saan ba nahahanay yung Kabataan Party List? Nahahanay po sa mga sympathizer ng mga makakaliwa. Tapos, nung siya graduate doon, siya ay na-appoint bilang chairman ng Urban Poor. So, para sa mga mahihirap. Pero sinibak ni Pangulong Duterte dahil panay daw ang bakasyon, panay daw ang travel abroad. So, ang layo na kanyang description ng kanyang trabaho sa kanyang ginagawa. So, merong motibo si Terry Redon bakit niya ginagawa yung mga paninira kay Vice President Sara Duterte. Dahil si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte, dinudurog yung mga NPA na sinasabing yung dating kinaaniban niyang Kabataan Party List, may leaning doon sa mga NPA. Tapos, sinibak pa siya ni Pangulong Duterte. So, yung pagiging bitterness niya, hanggang ngayon, dalang-dala niya pa hanggang ngayon. Kaya tumakbo sa pagiging party list dahil doon, makakuha siya ng boto. So, ngayon na ito na yung nagiging payback time para kay Terry Redon. Ginagamit niya ngayon yung pwesto niya para sirain ng mga Duterte. Diba? So, kung ikaw yung nandun sa nasa fiscal, nandun ka sa
upuan ng isang piskal na magdedetermine kung merong bang probable cause yung isinampang kaso kay BP Sara at dapat neutral ka, makikita mo rito na yung mga isinampang kaso kay BP Sara talagang ginagamit lang for political purposes lang. So, ganun talaga. Palakasan lang talaga rito ng tigas ng muka dahil nga may mga budget daw na nakukuha itong mga congressman tuwing ito ay naghihiring. So, hindi natin alam kung totoo yan, pero base sa mga kasama nilang congressman, ganyan daw talaga ang kalakaran kapag meron silang gustong gibaing politiko at yan may naka-abang na pabuya sa tuwing sila ay naghihiring. So, yan ang sabi nila, pero mukhang totoo daw dahil nga, di ba, may mga mali-maletang tinanggap daw itong mga congressman para sirain si Vice President Sara Duterte. So, abang tayo kung anong mangyayari dito sa impeachment dahil nga ang plano yata rito nila BP Sara is iakit nga sa Supreme Court dahil nga nakikita nila na maraming butas itong impeachment at hindi na naman ulit dumaan sa tamang due process. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.